Alam nyo ba na sa mundo nga ng Black Clover ay nag-e-exist ang mga demonyo? May mga devil nga na pinakilala na sa atin, halimbawa na lang ni Zagred, pero alam nyo ba na isa lang si Zagred sa 10 pinakamalakas na demonyo na nag-e-exist sa Black Clover? Kamusta mga katropa, sa video nga na ito ay ating tatalakayin kung sino-sino nga ba ang top 10 most strongest devil in Black Clover. Pero syempre bago nga tayo magsimula mga katropa ay, kung nagustuhan mo nga ang video na ito ay pwede ba ako makahingi ng like mo sa video na ito katropa? At kung talagang na-enjoy mo at natuwa ka talaga, o gusto mo talagang subaybayan ang bawat video na i-upload ko sa channel na ito, ay pwede ba ako makahingi ng subscribe mo mga katropa? Dahil malaking tulong na iyon para mas lalo pang umunlad ang channel ko na ito dahil lamang sa pag-subscribe nyo mga katropa. Maraming salamat, tara at magsimula na tayo mga katropa. Ang una nga sa ating listahan ay ang demonyo na si Adramelech. Ang demonyo na kayang makita ang lahat. Una nga sa ating pinakita ang demonyo na ito sa chapter 317. Yung time na natalo na nga ni Asta si Lucifero. Ang kakayahan o kapangyarihan nga ni Adramelech ay light magic. Si Adramelech ay isa sa mga supreme devil na naninirahan sa pangalawang pinakamababang antas ng underworld. Sa klipot, habang mas mababa ang level ng isang demonyo sa underworld, mas magiging malakas ito. Kaya ang katotohanan na nakatira siya sa pangalawang pinakamababang antas ay isang pagpapatunay kung gaano talaga siya kalakas. Ang rason kung bakit nauna ko siyang inilagay sa listahan natin ay ang reason ko dito ay si Adramelech kasi ay chill at sobrang misteryosong demonyo. Bale ang klaseng demonyo niya ay tanging naghihintay lamang ng pagkakataon para umatake. Pero hindi ko ibig sabihin ay mahina na siya dahil lamang sa gantong kilos at pag-uugali niya. Dahil alam nyo ba na si Adramelech nga ay nakipag-devil union lang naman ito sa isa sa pinakamalakas na karakter sa series. Ito nga ay walang iba kundi si Yami Sukahiro. Ang pangalawa nga sa ating listahan ay ang twin demon na Hama at Lilith. Ang demonyo na kayang sunugin at palamigin ang lahat. Una nga natin silang pinakita sa chapter 279, ang magic attribute nga nila ay fire and ice magic. Sina Hama at Lilith ang mga first high rank ng demon na lumitaw sa Black Clover. Pareho silang naninirahan sa first level ng underworld. Walang nabanggit na kambal o kapatid ang dalawang ito, ngunit tiyak na umaakto silang parang iisa. Sina Hama nga ay bukod sa mas malakas siya sa kahit kaninong kapwa niyang demonyo, ay ang rason nito ay nagtataglay kasi siya ng fire magic. Apoy na kayang sumunog at pulbasan ng kahit ano na hindi katulad ng pangkaraniwang apoy. At si Lilith naman ay nagtataglay ng ice magic na kaya namang palamigin at pagyelohin ng kahit anong bagay. Overall malakas talaga ang dalawang demonyo na ito, at paano pa kaya kung nagsanib puwersa pa silang dalawa? Yes, nag-fusion nga ang dalawang ito na lalong mas nagpahirap pa sa ating mga bida. Pero kahit nga ganto ito kalakas, ay na one shot lamang sila ni Asta. Ang pangatlo nga sa ating listahan ay si Zagred, ang demonyo na nagpo-possess ng soul magic. Si Zagred nga ang main villain sa arc ng Human vs. Elves. Siya ang mastermind kung bakit naubos ang lahat ng mga elf noon. At siya din ang may dahilan kung bakit naging demonyo ang hari ng mga elf, na si Lichtang elf na kaibigan ng First Wizard King. Ang unique ability nga niya ay kaya niyang pasunurin at kontrolin ang kahit anong bagay. Nasasabihan lamang niya dahil nagtataglay kasi siya ng word soul magic. May malakas din siyang regeneration na kahit ang gawin mo nga sa kanyang damage ay balewala lamang sa kanya. Ang tanging makakatalo lang sa kanya ay kailangan mong atakihin direkta ang puso niya. Ang pang-apat naman sa ating listahan ay si Baal, ang demonyo na namamahala sa langit. Una nga sa atin siyang pinakita ay sa chapter 365. Hindi tulad ni Lilith at Hama, si Baal ay walang pagkakataong magpakita ng kanyang katawan sa mundo ng tao, maging sa pamamagitan ng pakikipagkasando ng mga demonyo tulad kay Medikila o isang ganap na ritual ng pagtawag tulad ng kina Lilith at Hama. Makikita lamang natin si Baal nang iturok ni Lucius Zagrates ang kanyang kaluluwa sa isang magic knight na si Damnatio Kira, upang lumikha ng isang bagong hybrid na nilalang na tinatawag na Paladin. Kayang gawin ng air magic ni Baal ang lahat ng kayang gawin ng pangkaraniwang air magic tulad ng air blast o air blockade. Ngunit siya rin ang namumuno sa isang advanced na bersyon ng air magic na tinatawag na atmosphere magic. Gamit ang atmosphere magic, kaya niyang manipulahin ang presyon ng hangin hanggang sa puntong pasabugin ang kanyang target nang hindi kinakailangang iangat ang isang daliri. Ang panglima naman ay si Lucifugus, ang demonyo na umuukit ng espasyo. Una nga sa atin pinakita si Lucifugus sa chapter 286. Ang magic nga niya ay ang dark magic. Si Lucifugus ay isa pang supreme demon na makikita lamang natin sa final arc ng kwento kung saan pinurified ni Lucius ang kaluluwa ni Lucifugus. At inilagay ito sa isang magic knight na nagngangalang Morgan Faust upang lumikha ng isang bagong nilalang na tinatawag na Paladins.
Sandaling makikita natin ang kanyang silhouette sa mga flashback scene ni Nock. Ngunit bukod doon, makikita lamang natin si Lucifugus bilang isang paladin. Si Lucifugus ang namamahala sa dark magic. Sa isang paraan, ang dark magic ni Lucifugus ay isang mas malakas na bersyon ng dark magic ni Yami Sukehiro. Isa sa mga pangunahing katangian ng dark magic na madalas gamitin ni Lucifugus upang magdulot ng pinsala sa lahat ng bagay sa paligid niya ay ang gravitational pull. Dahil dito, kayang ubusin ng dark magic ni Lucifugus ang lahat ng bagay sa landas nito. Kaya pa niyang hiwain ang space mismo kung gugustuhin niya. Ang pang-anim naman sa ating listahan ay si Megicilla, ang demonyo na nagpapataw ng mga sumpa. Una nga sa atin siyang pinakita ay sa chapter 222. Ang magic nga niya ay tinatawag na curse warding magic. Isa nga si Megicilla sa 3 Supreme Devil na nagrurule sa Underworld mula sa pinakakailaliman nito. Simula nga na mawala si Astaroth sa Underworld sa hindi malamang dahilan, ay pumalit nga si Megicilla sa posisyon niya na ito, at nagpatuloy na maghari sa Underworld. Well, ang ibig sabihin kung bakit si Megicilla ang napili kung bakit siya ang pinalit sa posisyon ni Astaroth, ay nagpapatunay ito na hindi lang siya basta demonyo. Dahil malakas talaga siya at hindi biro ang taglay niyang magic. Dahil si Megicilla kasi ay nagtataglay ng curse warding magic. Ang curse warding magic nga ay isang magic na nagbibigay kay Megicilla ng kakayahang magbigay ng kahit anong sumpa at sakit. At kaya din niyang magbigay ng sumpa sa kahit anong bagay tao at kahit nasa ibang taglay na magic ng iba, at isa pa kaya din niyang gamitin ang magic niya pang heal niya. Pag siya ay nakatamo ng sobrang tinding damage sa iba. Ang pang-7 nga sa ating listahan ay si Beelzebub. Ang demonyo na namumuno sa space, una nga sa atin siyang pinakita sa chapter 238, siya nga ay tataglay ng magic na tinatawag na spatial magic. Si Beelzebub ay isa sa 3 ruler ng Underworld. Lumitaw siya bilang isa sa mga paladin ni Lucius sa huling arc ng series. Bago yon, bumuo si Beelzebub ng isang kontrata at ipinahiram ang kanyang kapangyarihan kay Zenen Zagrates, isa sa mga Dark Triad mula sa Spade Kingdom. Si Beelzebub ay isang dalubhasa sa spatial magic. Maaari niyang gamitin ang mahikang ito upang pagdugtungin ang espasyo sa pagitan ng dalawang malalayong lugar tulad ng karamihan sa mga gumagamit ng spatial magic. Gayunpaman, ang kanyang paboritong paraan upang gamitin ang mahikang ito ay ang paglikha ng isang espesyal na espasyo na hindi lamang humuhuli sa kanyang mga kalaban, kundi nagbibigay daan din sa kanya upang kontrolin ang lahat ng bagay sa loob nito, kabilang ang mana mismo. Walang sino man ang maaaring pumasok o makatakas sa espasyong ito nang walang pahintulot ni Beelzebub, at sa pangkalahatan ay mayroon siyang ganap na kontrol sa anumang bagay sa loob ng espasyong ito. Ang pang-8 nga sa ating listahan ay si Astaroth, ang demonyo na nagpapabago ng oras. Una sa atin siyang pinakita ay sa chapter 331. Ang magic nga niya ay tinatawag na time magic. Bilang isang dalubhasa sa time magic, binabago ni Astaroth ang oras ayon sa kanyang kagustuhan, binabago ito ayon sa kanyang nais. Pinapahinto, pinapabagal, pinapabilis ang takbo ng oras, o kahit na lumilikha ng isang espesyal na domain kung saan maaari niyang kontrolin ang oras ng target ayon sa kanyang gusto. Napakaraming magagawa niya gamit ang mahika na ito. Kaya pa niyang pabilisin ang oras at agad na gawing alikabok ang anumang bagay sa isang dampi lamang. Ganoon kalakas ang kapangyarihan ng time magic ni Astaroth. Ang pang-9 naman sa ating listahan ay si Lucifero, ang hari ng mga demonyo. Una nga sa ating pinakita siya ay sa chapter 243. Ang magic nga niya ay tinatawag na gravity magic. Bagamat isa siya sa 3 pinuno ng Underworld, mas mataas ang posisyon ni Lucifero kaysa sa kanyang mga kauri na sina Astaroth at Beelzebub. Ang dahilan ay dahil mayroon siyang napakalaking mana at kakaibang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, na siyang dahilan kung bakit mas malakas siya kaysa sa dalawa. Kaya naman si Lucifero ay binigyan ng titulong hari ng mga demonyo. Gumawa si Lucifero ng kontrata sa pinakamatanda sa Dark Triads, si Dante Zagrates, na nagpapahintulot sa mortal na taong ito na gamitin ang signature magic ng hari ng mga demonyo, ang gravity magic. Gamit ang gravity magic, maaaring dagdagan ng gumagamit ang bigat ng katawan ng target upang hindi ito makagalaw habang pinapagaan ang sarili niyang katawan hanggang sa puntong lumulutang ito sa kalangitan. Sa buong lakas nito, ang gravity magic ay maaari pang lumikha ng isang maliit na black hole na hihigop nito, o maaari niya lamang pakawalan ng black hole na iyon at sipsipin nito ang lahat ng nasa paligid nito. At huli nga sa ating listahan ay si Libby. Although sinasabi na si Libby daw ang pinakamahinang demonyo sa lahat, ay hindi ibig sabihin nito na hanggang dito na lang siya o mananatili na lang siyang mahina. Dahil sa mga hindi nakakaalam mga katropa, si Libby nga ay patuloy na lumalakas na tipong kayanan niyang tumalo ng isang high rank ang demon.
At isa pa, nagtatagli pa nga siya ng anti-magic na kayang makapagpa-dispel sa kahit anong magic na meron sa Black Clover. Kaya talagang naniniwala ako na si Libby nga ang pinakamalakas na devil sa lahat, tipong kaya na niya siguro talunin mag-isa si Lucifero gamit ang kanyang anti-magic, pero kayo ba? Agree ba kayo mga katropa na si Libby ang pinakamalakas na devil sa lahat? Comment down below at aking babasahin yan mga katropa. Pero siguro dito muna ako magpapaalam. Maraming salamat sa panonood nyo mga katropa dito sa video natin. Patungkol sa top 10 most strongest devil in Black Clover. Pero yun lang muna mga katropa, maraming salamat sa panonood nyo, magkita-kita na lang ulit tayo sa sunod, pero yun lang mga katropa, peace out.